Sa gilid ng kagubatan, may isang lumang bahay na puno ng misteryo at sumpa ng diwata. Isang pamilya ang nagkukubli sa takot, habang ang ama ay unti-unting nagiging bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng bagyo, isang batang lalaki ang naglakas loob na putulin ang mga ugat ng sumpa upang iligtas ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng lahat, ang mga bulong ng kagubatan ay patuloy pa ring nagmamasid, nagbabadya ng pagbabalik ng diwata. Ang pangalan ko po ay Jimboy. Ang bahay namin ay nasa gilid ng kagubatan. Luma na yung bahay namin pero matibay pa rin naman. Yung tatay ko mismo ang nagpatayo noon kaya sobrang proud siya sa bahay namin. Hindi naman sa pagmamayabang pero may kaya kami noon. May bukirin si Papa na siya mismo ang nag-aasikaso. Pero nung mamatay si Mama, parang nawalan ng gana si Papa. Nung una, akala namin ay malalampasan din niya ang lungkot at pangungulila. Pero habang tumatagal, ay parang lalo lang siyang nawawala sa sarili. Natutong uminom ng alak si Papa. Binenta niya yung mga gamit ni Mama, pati yung mga alahas nito ay tinunaw niya. Hindi na rin siya nagtrabaho sa bukid. Ang ate ko na ang nag-aasikaso sa amin. Si ate ay 16 years old noon. Ako naman ay 10 years old. Si ate ang nagluluto ng pagkain namin. Siya rin ang naglalaba ng mga damit namin. Tuwing gabi naman ay nagkukwento siya ng mga alamat ng diwata sa kagubatan para daw hindi ako mapagot. Sabi ni ate, yung diwata raw ay parang si Mama. Maganda, mapagmahal at mabait. Kaya lang ay may sumpa na kapag may gumawa ng masama sa kagubatan ay parurusahan niya ang mga ito. Sabi ko kay ate ay hindi ako matatakot sa diwata. Dahil si Papa mismo ang nagsabi sa akin na hindi totoo ang diwata na yon, na sabi ni ate ay totoo raw ang diwata. Kaya lang ay hindi pa ito nagpapakita kay Papa dahil mabait naman daw si Papa at hindi gumagawa ng masama sa kagubatan. Naniwala naman ako kay ate dahil noon ay sobrang idol ko siya. Tuwing birthday ko ay nagluluto ng masarap na pagkain si ate. Kahit na simpleng spaghetti lang ay masaya na ako. Si Papa naman ay hindi na umuwi sa bahay. Natutulog na lang siya sa kubo sa bukid, kaya kami lang ni ate ang naghahanda. Nung mag-11 years old ako, ay nagluto si ate ng spaghetti. Nag-ihaw din siya ng manok. Sabi ko, ay kami lang ang kakain. Pero sabi ni ate, ay baka sakaling umuwi si Papa. Hindi kami kumain ni ate. Hinintay namin si Papa. Pero hanggang sa maubos na yung kandila sa mesa ay hindi pa rin siya umuwi. Sabi ni ate ay kainin na lang daw namin yung spaghetti at manok. Baka daw mapanis pa. Hindi ko na lang pinakita kay ate na nalungkot ako. Kasi alam kong mas nalungkot siya. Lumipas pa ang mga taon. Si ate ay nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Yung mga gulay ay galing sa bukid ni Papa. Nagdadala si ate ng mga gulay sa palengke at binibenta niya yon. Malakas kumita si ate. Kaya lang ay natutunan din niyang gumaya kay Papa. Nagkaroon siya ng bisyo. Pero hindi alak, kundi sugal. Nahuli ko si ate na naglalaro ng tong-its kasama yung mga kaibigan niya. Sabi ko ay mali yung ginagawa niya pero nagalit pa siya sa akin. Sabi niya ay wag daw akong makikialam dahil hindi ko naman pera ang isinusugal niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Nung araw na yon ay umuwi si Papa. Sabi niya ay may parating daw na malakas na bagyo. Kaya nagdesisyon siyang sa bahay na lang namin tumuloy. Nung gabing yon, parang gusto nang liparin ng bagyo yung bahay namin. Yung hangin sobrang lakas, parang may mga boses na sumisigaw sa dilim. Lahat kami, si ate, si Papa, pati ako, nagyakapan na lang sa takot. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ni Papa dahil hindi naman siya relihiyosong tao. Pero natutuwa ako na kahit papano ay nag-aalala pa rin siya para sa amin. Nung kalagitnaan ng bagyo ay narinig namin yung mga kaluskos sa paligid ng bahay. Parang may mga taong naglalakad sa labas. Sabi ni Papa ay baka mga sanga lang daw yon na tinatangay ng hangin. Pero iba yung pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa amin.
Sabi ko kay ate ay lalabas ako para tingnan kung ano yung mga kaluskos na yon. Pero sabi niya ay wag na. Hayaan na lang daw namin at baka mapahamak pa ako, pero matigas ang ulo ko. Kumuha ako ng flashlight at lumabas. Paglabas ko, nakita ko si Papa na naglalakad sa paligid ng bahay. May mga ugat at dahon na tumutubo sa katawan niya. Para bang naging bahagi na siya ng kagubatan. Siguro dahil sa sumpa ng diwata. Kaya nagkaganito siya. Sabi ko sa kanya ay tigilan na niya ang ginagawa niya. Pero hindi niya ako pinansin. Sobrang hirap ng sitwasyon kasi papa ko pa rin siya. Pero kailangan kong protektahan ang pamilya namin. Kinuha ko yung itak na nakasabit sa dingding. Lumabas ulit ako ng bahay. Nakita ko na may mga ugat na umaabot sa bahay namin. Nakapulupot yun sa mga poste at sa mga dingding. Nakita ko rin si Papa na naglalakad sa paligid. Sabi ko sa kanya ay tigilan na niya ang ginagawa niya, pero hindi niya ako pinansin, kaya sinimulan kong putulin yung mga ugat na umaabot sa bahay namin. Nakita ko na napangiwi si Papa, kaya tinuloy-tuloy ko yung pagputol sa mga ugat. Sumigaw si Papa, pero hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa pagputol ng mga ugat. Hanggang sa makita ko na nakaluhod na si Papa at nagmamakaawa na tigilan ko na siya. Pero hindi ko siya tinigilan. Pinutol ko pa rin yung mga ugat. Hanggang sa magmakaawa na siya, natapusin ko na ang paghihirap niya. Sabi ko sa kanya ay patawarin niya ako. Pero ito lang ang paraan para matapos ang lahat. Pagkatapos kong sabihin yon, ay tinaga ko siya sa leeg. Tumalsik yung ulo niya at kumulong sa lupa. Noon ko lang napansin na may mga ugat na tumutubo sa leeg niya. Nung balikan ko si ate sa loob ng bahay, ay umiiyak siya. Pero niyakap niya ako at sinabing, salamat dahil pinrotektahan ko sila. Sabi ko kay ate ay hindi ko alam kung anong nangyari. Pero sa tingin ko si Papa ay nakuha na ng diwata. Sabi ni ate, kapag may ginawang masama sa kagubatan, may kapalit talaga. Kaya siguro ganito ang nangyari kay Papa. Naging bahagi na siya ng kagubatan. Kaya nagawa niyang maglakad sa paligid ng bahay namin at takutin kami. Sa tingin ko ay si Papa rin ang may kagagawa ng mga ugat na umaabot sa bahay namin. Pero sa halip na matakot ay nilakasan ko ang loob ko at pinrotektahan ang pamilya ko. Sabi ni ate ay tama raw ang ginawa ko. Dahil kung siya raw ang makakakita sa mga ugat na yon, ay baka natakot na lang siya at hinayaan na lang ang diwata na sakupin ang buong bahay namin. Simula noon, ako na talaga yung tagapagtanggol ng pamilya namin. Kahit na bata pa ako, alam kong kailangan kong protektahan sila. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang masaktan ulit ang pamilya ko. Hanggang ngayon ay ako pa rin ang tagapagtanggol ng pamilya namin. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, yung mga bulong ng kagubatan, parang laging nandyan. Minsan nga, kahit walang bagyo, naririnig ko pa rin sila. Parang may mga mata sa dilim na nagmamasid sa amin, nakakatakot talaga. Kaya natatakot ako, baka isang araw ay bumalik ang diwata at kunin ulit ang bahay namin. Nakakatakot isipin na ang sumpa ng diwata ay laging nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Ang kwento ay nagtuturo na ang kasamaan ay may kapalit. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, excited na akong makita kayo ulit. Tandaan, sa dilim ng kagubatan, may mga matang nag-aabang.